What's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode na basihan na break it ng mga pungan ninyo lahat. Kamusta kayo? Putang ina. Ano ba naman to? Anyways, ano ba? Wala lang, putang ina, gagawan ko lang ng reaction video yung laban ko. Kasi bakit naman hindi, di ba? Sila nga ginagawa nila, ako pa kaya, di ba? Ano ba naman yung karapatan ko para tanggihan yung pera, mga kaibigan, di ba? Gusto ko muna pala shoutout yung mga tropa natin sa taas, lahat ng brands, lahat yan. Putang ina, kilala nyo naman yan. Matagal na sila sa larangan at mukhang lahat sila ay mayayaman na. At shoutout nga pala dito sa tatlong mga malulupit dito, si Levi, tingin ko Levi, nakalimutan ko na. Rooftop Cafe, kung gusto nyo magkape, sa may QC lang yan. Alpha Guard, kung gusto nyo ng aso. Yun lang, at wag na natin patagalin to. Panoorin natin yung nakaraang laban ko kay MP3, kaso tangina no? Naunahan pa nga pala ako nito ni Akata. Putang inang yan. Naunahan pa pala ako ni... Ano kaya kung panoorin na lang natin tong Shernan, no? Sige. Dahil... Ads ka agad ah. Putang ina, pasok agad. Kuya Shernan. Kagi, sige. Kailan niya ba ito in-upload? 3 hours ago. Sige. Biglang nagbago yung ihip ng hangin at... sasamahan natin si Kuya Shernan, panoorin yung laban ko para at least mayroon akong kasama, di ba? Kasi mukhang meta ngayon yung may mga kasama eh. So, gagawa natin, angat-angat ko lang to ng konti. So yun, wala man akong kasamang personal, at least kasama ako dito. Saka tingin ko din, baka siguro mas maganda din siguro panoorin yung ganito na lang eh, no? Kasi syempre napanood ko na din naman yung mga laban. At least makikita natin yung reaction dito ni Shernan kung abay ba o wala ba yung mga ibang biro natin. At least parang meron na rin tayong kausap. So, tangin na, yun lang. So, Cripply vs MP3 sa reaction ni Tito Shernan. Game tayo. Ayun, umunguya pa. Cripply versus... Sino to? Ay, gag! Yung umpisa pa lang, di ka. Hindi, joke lang. MP3. Ano ba trip nyo? Gusto nyo bang kumag mode o seryosong, Hindi, kung ano na lang siguro yung maramdaman ko, doon tayo. Napapanood ko mga laban nito. At bilang bago sa flip top, isa siya sa malakas. Si Cripply naman, puta, sobrang lakas din talaga ng poking inan to. Magagawa, Bicolano kasi. Yeah, Uragon! Uragon. Simulan natin tong reaction video na to sa... Gagi, ang angas ng background ng Kisher na, no? Merong mga apoy-apoy. Sa akin, yung sa kanya gumagalaw, yung sa akin hindi. Putang ina, paano kaya to? Di ba, i-chat ko na lang si Shernan kung paano to. Yung interview sa simula. Ano na? Saan ba yan? Tara! Cripply, Tupac Abunda versus MP3. Tara! Ayun, mukha ako ditong kumag, oh. Yun, parang Mortal Kombat na pinagsama-sama lahat. So, iba yung pressure na nararamdaman. Kalaban ko, isa sa mga paborito. Gagi, ang angas ng napakasakto ng reaction video ni Shernan. Parang pinagitna yung laban eh. Tapos parang kami yung mga kumag sa gilid. Ito sa era ngayon. Ako pipilitin kong sumabay sa mga ginagawa niya. Ayun, oh. Bobolahan pa, oh. Sa MP3 sa nire-respeto kong baguhan ngayon. Style clash naman, pero yung may nabasa akong comment na nagsasabing si Cripply yung technical na makulit habang ako yung medyo technical na seryoso. Style ni MP3 is more on seryoso siya eh. Madami siyang sinashuffle na words. Basta seryoso. Sa pa napansin ko, tangina, ang ganda ng camera ni Shernan. Sa mga banatan niya, puro parang bar per bar talaga. Parang ganun yung kalakasan niya. Saka grabe siya. Mukha akong tanga doon. Hindi, magaling talaga si Cripply. Magaling sa rhyme schemes. Magaling sa magaling mag-reference. Although may mga lines, mga rhymes siya na parang ni-rhyme niya talaga yun. Yung ganon. Harapin mo to gamit ng pagiging ako lang. Putang ina mo, MP3. Ayop ka. Ilang araw mo akong pinuyat. Putang ina, lahat ng bad trip ko sa gobyerno, sa pamilya, sa'yo ko talaga ibubuhos. First thing na ginawa ko is magsulat ng kung anong mga posible kong ma-angle. At iniwasan kong manood sa mga battles niya. Ano yun? Okay. Siguro naging last resort ko na yun dahil pag wala na talaga akong ibang ma-angle. MP3, tang ina mo, bading. Yo, Chris. Bading daw. Totoong pangalan mo, Arbiel. Totoo ba? Nire-reveal ko yan ngayon. Arbiel, tang ina mo. Totoo ba, Arbiel? Arbiel Rivera.
Gagi yung tunay kong pangalan, Vladimir. Tangina, ads agad. Masarap pa ako magluto ng tinola sa inyo. Aha. Kaya mo ba sumayo? Tangina, no? Siguro, Hey! ilang ads kaya yung ano? Aha. Tangina Yo, sa... second side 14 Gagawin na ating gagawin. Mag-reaction video at kakain ng nilopak ube na puti. May pula? Ay wala pala. Pasensya na. Masuportahan ng flip top. Huwag piratahin. Second side 40. Tumitira ba kayo sa akin? Sabay ka. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. What the Lahat ng mga fuck? represent collab. Silipin yung mga bagong disenyo, lahat-lahat. Nandiyan yan online. Siyempre, flip top staff. At lahat ng MCs na bumiyahe para sa gabing to. Flip top magigay para sa parating nating laban, oh. Yeah! Yes, sir. Sarap ng Shoutout nilopak. sa Toyo Wear. Shoutout sa Boss Toyo. Belated happy birthday. At belated happy birthday din siyempre kay CJ. Sinong CJ yung boss? CJ McCollum? Crown Manila, lahat-lahat. Supportan yan. At Baka si Carl Johnson. Naga City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para Okay, reaction nito. Para si John Leo ay dapat tularan. May sariling tindahan ng damit na concept store. Madaming mapilian, sobrang gwapo. Nakakaakit ang kanyang mata pag tumingin ka. Magagay Sino si John Leo? Utang inan to. Ginawang intro yung kay John Leo. maka pilian. Leo ay dapat tularan. May Sariling tindahan ng damit na concept store. madaming mapilian, sobrang gwapo. Ang ina, ginawa na ka na si John Leo, gago. Nakakaakit ang kanyang mata pag tumingin ka. Magagayuma ka. Pero loyal siya At nagtaguyod ng rap industry sa Visayas. sa kanyang lakas kahit si Arig di makakaawa. Tripling lady boy. Sabi nung nakamaskarang banban. Pakisabi doon sa amo mong si Sayad, nung long hair siya, mukha siyang taga Bangkok, Taiwan. Ay, sa luwa naman! Pinaparinggan ng... Ang daming kumu-call out kay Sayad Puro komedyante Sa mga hindi nakakaalam pala, no, yung call out na yung Kisayad, ano yan? Ano ba tawag dyan? Bago kasi sila may laban sila ni Article Clipted, tapos kami na yung sunod. Pagkatapos ng laban nila ni Article Clipted, parang meron kasi siyang banat na parang patungkol sa akin. So, wala lang, parang sabi ko, ay gago, puking ina, bakit ganun? Hindi, joke lang. So, parang ano lang, ribat lang na, ano, ribat lang na walang kwenta. Yun lang yun. Para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay MP3! Tas magtaga Surigao, samot ng akong kauban na taga Sabaw, pangalan daan. Dark Horse. Pero forward ko mamaya kasi may claim. Parang may tao. Okay. Gagi, o nga, no. And, let's go. Shoutouts to Kaya dami kumu-call out kay Sayad, no? Puro komedyante. Pag kayo, winasak nyan. lagi Rapolo, Tumudong, at mga kasama ni Cripply dun sa kanila. Nanalo na po ito si Kasama ni Cripply, pinili ba una si MP3. Tignan minuto dapat, pahinga natin, unang banat, isa boy 2025, MP3. Tara. Binasa ko lahat ng comments. Sa mga ano pala, no, share ko lang, isa yata o isa't may kalahating beses ko palang napapanood tong laban na to. Pakalabas, pinanood ko. Tas pag nung naghahanap ako ng pwede kong ma-post, inaalala ko yung linya ko, kinukuhanan ko ng ano, ng mga kagaguhan, gano'n lang. So, ngayon ko siya ulit papanoorin ng buo. Share ko lang. Pero mukhang hindi naman siguro magiging try kasi andito naman si Shernan, di ba? Parang first time niya yatang panoorin ta. Tingin ko ganyan siya mag-review. Yung skills ko ay neglected. Underdog tsaka rejected versus big name na respected. Pues pagkatapos nitong battle, huwag kayong magulat kung si Creep yung nasa deathbed, kung siya yung unpredictable Creep. Nasa deathbed. Parang crippled na. ito, you expect the unexpected. Flip up! Nice. Magandang intro din yun, parang pang brainwash sa mga tao na, paborito nyo to? Sige, putang ina nyo, expect the unexpected. Magandang panimula siya bilang underdog. Maganda yun. Sir. So, masabi ko lang dun, magandang panimula yun bilang underdog. Gayahin ko na lang sinasabi. Tinalo ka ni M-Zite. Oo, para sa karamihan, ikaw dapat yung panalo. Pero kung di ka niya tinalo, walang press like kung panalo si Cripply kay M-Zite na ipagkakalat ng mga tao. Meaning, kung di ka niya pinalubog,
Pangalan mo, hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Damn! Pero Lakas. Yung Kian de los Santos, yun yata yung ano eh. Sa totoo lang, parang hindi ako masyadong familiar dyan sa Kian de los Santos na yan. No? May mga nakapagsabi sa akin na parang nabalita daw kasi hindi ko masyadong binasa. So ngayon ko pa lang siya parang bibigyan ng ano kung ano ba yung mga tingin ko sa mga sinabi ni MP3. So para sa akin nung una, isip-isip ko, putang ina sino yun? Pero tingin ko parang ano yun nga, parang binalita daw na pinatay. Yun lang. Gusto na. kung comments ang basihan ng panalo, edi, tangina mo 30, badibag ka pala sa akin. Ako yung mas angat na technical. At dahil doon, ako ang pinakaunang kampiyon ng Motus na di sumali ng pedestal. O di ba? So ano yun, yung parang ginawa ko dati. Parang binabalik sa akin ni MP3 na, putang ina mo ko Ripley, ganito yung pinaggagawa mong hayop ka. Illogical. Nasa Illogical. flip top tayo tol, kaya talunan pa rin siya. Bay, anong panalo ka sa comments? Oy, iba pa rin pag live. Damn! Pero dahil nagbabalik na daw sila, amateur na daw kami ulit, masyadong bilib sa abilidad. Eh yung linya mong ang matalo ka ay Himalayan, na-spit na yung sa Motus ni Mirage. Yung linya mong dinadaw ng E-Abab estado niya sa buhay. Tangina Si ano yun ah? Above, si Paldogs ang gumamit nun. story. Sa totoo lang, putang ina, ninakaw ko yung Gipaldogs. Kasi wala na akong masulat eh. Sabi ko, gagi, ano kaya pwede kong masulat? So sabi ko, search ko, search ko nga si Paldogs. Pero na-spit na rin yun sa 2x2 nila ni Marichu at Aubrey. Pero ang alam ko na una doon si Paldogs, yung above. Yung above nga kami, babae nga kami, above mas mataas. Mas nauna si Paldogs doon. Kaklaruhin ko na, ninakaw ko talaga yun. Kung mga baguhan, tas magkaparehas sulat nyo, edi ibig sabihin yan, pang amateur ding sulat mo. Pero magandang punto yun ni MP3 na putang ina mo tinatawag mo kaming amateur, hayop ka. Ang kapal mo naman, pre. Tapos parang biglang yun, yung mga pagkakaparehong na putang ina mo, di pang amateur. Pangas yun. Sa construction may appeal, sa jokes lakas niya mga sar. Pero si Foreman, iba ang drill, ninanakawan, di pa star. Kaya pang blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par. Nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Tang-inang Steel bar. ganda nun. Ang ganda nung pagkaka-setup nun. Nakaw bars, nagsimula dun sa Steel. Marichu Aubrey, si Foreman Construction, kailangan pa ng steel bar. Ganda nun, tang-ina nun, solid nun. Dahil Tangina angas parang wala na din ako masyado ipapaliwanag pa ina-explain na ni Kuya Sherna. Tangina, mas maangas pa lang ganito kaya pala ginawa ito ni Slacko yung mga ganito, no. Anyways, yun nga. Napaka-solid din naman kasi talaga, parang steel tas bar. Damn. Simple pero pumapalo. may linya tong original. Sabi niya kay Range, stilo mo parang EJ Power na may sakit kasi basic. May mga di nakakuha. Bay Ulitin ko, basic. EJ Power, may sakit. Bay. Sick. Napakabobo ng skills. So pag binigyan mo siya ng tsokolate tas gumaling, anong tawag doon? Chocolate heals? Yan ba yung Yun yung hindi ko alam kung tingin ko baka nga siguro talaga sa boses ni MP3. Pero yun, binigyan mo siya ng tsokolate tas gumaling, chocolate heals. Parang heal na H-E-A-L. O baka karakter lang kasi talaga na MP3, nagbabar siya eh. So pag nagjo-joke siya, baka sa tingin ng tao, puta na bars yun. nyo Chocolate. napasabog? Yung katangahan ni Damuho? Pues sa'yo na yung interest nila, magkaiba tayo ng pinatubo. Kasi wala akong pake kung magjo-jokes. Kahit Interes, pinatubo. Tang-ina, grabe nun. pumara ka ngayon, pag ako nag-spit yan ng Bicol, ito'y bunganga ng mayon. Kung ang Ganda. matalo ka, Ang ganda nung internals niya doon. Pinatubo, skills, yung crowd, mayon, ganda nun. Himala Pero tingin ko lang dun, Kuya Sherman, lang yun eh. Parang yung mga binibira niya, parang, yung siguro yun, yung parang reference niya sa mga kung ano-anong kabundukan, mga mayon na kung ano-anong. Pero gagi solid yung solid yung pakakagawa ni MP3 dito. yan, ito avalanche bawat suntok, and I will not ever rest hanggang ako yung nasa tuktok.
I will not ever rest. Parang hindi ko masyadong naabutan yon. Pero eto yung maganda kasi 'di ba baka nahuli ninyo ni Kuya Shernan. So tingnan nga natin. Pero yung tuktok ng Everest Matic alam naman natin yun. Pero Everest hindi ko siya nagets. I'm sorry. Kaya magpaulan man tong Oh, parang yung mukha ni Kuya Shernan medyo. hangin. Tangin na chat ko siguro sa MP3 no kung ano ba ibig sabihin nun. Pues ang scheme na set na pare. Sunod-sunod na yung bundok, dilulusot sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong beach nyo hanggang Umangas yun. grounded siya. And you won't see Creep walk kapag sa blood surrounded na. Di titindi si Creeply dito, he won't beat me easily. Viral yang mamamatay na para bang si Eazy-E. At kung naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di naaabot ng makiling para lang makiling Kilig spree. spree. Tangina napaka-solid nun. Parang yun nga, parang bundok reference o kung ano-ano. Tapos biglang, gagi, napaka-solid ng punchline yun. No? Di ko lang, ba't kaya di masyado di ma-absorb ng mga tao, no? Parang di na kailangan ng makiling para lang makiling spree. Solid Meron yun. din siyang mga train of thought mula sa Nakaw, Bundok, yung pagkaka-construct ng buong round 1 niya, may pagka train of thought pa rin ka dahil sunod-sunod din lalaktaw sa isang angle na may connection pa rin sa iba't ibang napili niya. Okay din. Pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. Tawa ako dyan kasi parang yung panahon na yun, nasa battle mode ako eh. So nung sinabi niya, tapos narinig ko, parang tumingin ako sa tao, tapos parang umano ako sa kanila. Tiningnan ko sila na, ay na talaga. Parang kumano ako. So yung mga tumawang ibang may mga tumawang ibang manonood. Di ko lang alam kung kita. At dahil meron siyang title, Yan, nagsisitawanan sila. Putang napansin ba? Yung nakaputi, tumatawa. malamang hihiyaw pa rin kayo kahit nawak yung mga linya. At dahil meron siyang title, malamang Tipsy di ang parody. kanyang room for improvement mananatili na sarado. Ngayon, alisan nyo ng title. O di ba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni M-Zite? Sayang, kung yung ganong klase ng parody, kung nabigyan niya ng mas makatarungang joke yon, pasok eh. Tapos, yung confident ng pagkakadeliver, tsaka naman parang nag-iiba yung boss niya. Kung mas naano niya yung parang na-build up niya ng mas... Speaking of nag-iiba yung boses, no? Nakapag-usap kami niya ni MP3 na parang, yun nga, nung parang medyo na bigla siya sa stage. Ano ba tawag dyan? Parang bigla daw siyang sumisigaw-sigaw. Yun nga, yung parang emosyon niya daw emosyon niya yung nanaig kumpara dun sa dapat na sinulat niya. So, kung di ako nagkakamali, parang sinabi niya pa nga sa akin dito na parang pagtapos daw nung round 1 niya, pinagsabihan siya ni Sir Arik na, uy, tangina, wag ka kasing wag ka na masyadong sumigaw, maganda naman sound system natin dito. Parang ganun. Share ko lang. Mas maganda yon. Sayang eh. O di ba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni M-Zite? Ang ganda sana ng punchline kaso hindi niya na-build up ng maganda kung paano babagsak. Alam ko paborito nyo to, Tol, kasi siya yung mas makulit. Pero wala tong magagawa kapag yung lines ko nag-connect. Ang isa buhay ran, mauudlot at mga pyesa niya'y punet. Ngayong tinapat sa malupit, Cyril, manabat ka ulit. Is there milk in the Milky Way? What? What? Milky Way? Shooting star! Shooting star! Round 1 ni MP3, maganda yung mga napili niyang angle, yung pagkakakonstruct, actually yung technical na nilalaman ng bawat angle niya every 4 bar. Ang gaganda nung pagkakasetup niya. Kulang lang siya sa presentation na talagang ko-connecta sa audience. Ako, pag nandito ka sa may crowd, malaking bagay talaga na kumonekta ka dyan dahil part sila ng event, lalo't isa buhay to. Para sa akin, nagiging katwiran na lang na wala akong pakialam sa crowd. Lyricismo yung para sa akin. Katwiran na lang yun ng mga taong hindi makakuha ng crowd. Pero malaking bagay yan. Malaking bagay na makakune. Kailangan mo rin mag-adjust kahit paano. Or, yung pagiging technical mo ay talagang kukonekta ng sobrang lakas, hindi para sa joke. Hindi bilang joke, technical na kukonekta na sobrang lakas sa crowd. Sample si GL, no? Si GL yung pinaka-isang perpektong halimbawa ng ganyan ngayon. Ayun yung kulang kay MP3, yung makuha niya yung crowd, pero yung kung
technical lang, sobrang lakas nun, tsaka yung train of thought na meron siya. Steel Kaso, bars, yun bundok. nga, yung bandang huli, medyo nasayangan ako dun sa parody line niya, na kung na-construct niya na maayos, kung na-build up niya yun, ang ganda sana. Pero overall, maganda yung round 1 ni MP3. MP3, sobrang lakas din para sa akin, pero isa buhay to, nasa big stage tayo, kailangan aralin mo rin talaga kung nasa ang sitwasyon ka, nasa ang lugar ka, saan ka magpe-perform, malaking bagay yun. Kailangan overall, hindi lang performance mo, sulat mo, buong Respeto venue ng- na yan, makuha mo rin. At tingin ko dito lalamang si Cripply. Hindi ko pa kasi pinapanood to dahil mas gusto kong panoorin yung mga So napakasakto rin talaga yun, no? Kasi ako napanood ko na to eh. So medyo mababawasan na din siguro yung paghimay ko dito. Or baka mas mapapahimay. Pero mas maganda rin talagang ganito yung parang may kasama ka na ano. Para makikita mo rin kung ano yung insights nila sa ganito, di ba? Ako naman sa tingin ko dito, ano eh, yun, sa sulat nga talaga si MP3, sa totoo lang, no, tangina, nakakahiyamang aminin eh, no? Pero nabibilib talaga ako sa mga tao nagsusulat ng mga technical eh. Kasi parang minsan nahihirapan akong gawin siya. Saka minsan, ano ba tawag dyan? May ano kasi ko eh, parang may mga araw ako na halimbawa meron akong laban na parating, no. Tapos nag-iisip ako ng jokes. Tangina, bigla ako maiisip yung mga parang biglang lalabas sa sulat ko mga seryoso. Vice versa yun. Pag nag-iisip naman ako ng mga bars, pumapasok sa isip ko puro kagaguhan. So minsan magulo lang din talaga utak. So hinahayaan ko na lang kung ano ba talaga. Pero yun. Overall, sulat na MP3 pare, napaka-solid. Tingin ko baka naapektuhan lang nga din siya dito kasi medyo hindi siya, yun, parang hindi siya inaano ng crowd, no? Pero ito, hindi ko din alam eh. Pero alam nyo ba, pag ako nagpa-practice, parang iniisip ko parang thankful ako, no, sa mga tao na nasasakay nila yung trip ko, no? Pero pag ako nagpa-practice, mas pinipili kong parang yung tahimik talaga na parang tuloy-tuloy lang. Kasi parang dati nangyari yung parang meron akong ini-expect na tangina dito, alam ko may crowd reaction to, tapos biglang wala. So parang bigla akong nalito. Bigla akong parang nalito na putang ina, gagi ano nga ulit yung kasunod. So mas pinipilit ko talaga mag-inside lang na gagi, wala akong pakialam sa mga tao. So ngayon natutuwa lang talaga ako sa pagmamahal na binibigay ng mga sambayan ng Pilipino. Anyways, game tayo. bagong lalabas habang nare-reaction video. Cripply, tara. Sige! Ang pangit ng unhinge mo. Tangina, dudual yung P3. Shoutout nga pala sa Unhinged. Tangina, makikita natin sila dyan. Yun, yan, Unhinged, sakto. So, shoutout sa Unhinged. Tangina, score kayo sa kanila. Napaka-solid yan. Tangina, maganda yan, Unhinged na yan. Hindi ang pangit. Ang pangit daw ng Unhinge. Shoutout sa Unhinge, syempre. Bago ko i-body bag si MP3, mukhang di marunong magjakol. Like and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Yeah. Pag ako, Tangina, baka naman, mga kaibigan. Puta na, ginagamit ko na nga yung stage pang-promote. Baka naman. pag ako nag-DM si Roll, magpa-blackout, ito'y knockout, iiwan kitang vegetable. Ito'y mismatch, ako'y beastnut, aapoy sa flip-top, ethanol. Game? Na yun. Ayan yung ikalalamang ni Cripply. May mga technical siya na biglang papalo sa joke, tangina. Anong pakiramdam na kalaban mo, isang social media influencer? Diba? Mahalaga talaga yan. Kumbaga, technique din yan. Hindi yan, ang babaw naman social media influencer ang puta. Anong bigat doon? Hindi yan tungkol doon. Tungkol yan kung paano mo makukuha yung venue, yung crowd. At yan, isa sa mga technique yan. Katumbas ng bars yan para sa akin. Yung ganyang makuha mo, yung ganyang kulit. Katumbas ng... Ako, ang mapapaliwanag ko lang dun. Ay, di ko alam. Basta pag ako nagsusulat, dire-diretso lang. Depende lang talaga sa kung ano lumalabas. Tas... Pero yun pala yung tingin dun ni Sherna na yun. Na parang pag pasok yung biro mo, pwede din naman kasi talaga yun, no? Na parang ibilangin mo rin siya as bars. No? Pero, so at least alam natin na yung pananaw niya ganun pala. Taga-share lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo.
Di mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo 10. Mali yung akala mo, kaya mo ko tapatan sa gantong tagpo. Isa ka sa banban, abno, klik-klak, bang-bang, kablaw. Lang silbi tong MP3, sa bibig ko na mala MP5. Tol, sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano ko babawian yung kumanta ng MP Light. Naglaban na nga pala si Jonas tsaka si Cripply. Kaso talo si Jonas eh. Babawi daw, no? Tang ina mo, Jonas, talo ka daw. Eh, mga masaya eh, no? Anyways, game back. Ang pangalan niyan, EMPITHRI MP3. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tang ina mo, chicken ka lang sa akin. Ganda nun! Ang ganda nun. MP3, PM3, Mang Inasal. Ganda nun. Tinitigan pa. Tinitigan na matagal, oh. Aha. Sasabi ko lang doon ay... Di ba MC ka ng Motus? Kilala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Tanginang isa buhay to, puro amateur. Alam mo kung saan ako inispar? Yung isa buhay, ginagawa niyong pedestal. Tignan niyo yung lineup. Puro rookie yan, no? Pag mga ganito kalaban ko, pakiramdam ko, loony ako. Kagi, solid din talaga yun. Buti na lang talaga. Ito na lang yung pinili kong video kaysa yung ano. Although, mas panoorin nyo pa rin yun eh, no? Kumbaga kami nandito lang naman para magbigay ng pananaw namin. Pero minsan ako kasi parang ako din talaga yung pinakamalaking critics ng sarili ko eh. Parang minsan may mga, mas hindi ko na-appreciate yung mga kashitan ko. Kaya, anyways, yun, napaka-solid pala nito. So, pag manonood pala ako ng laban ko, manood ako ng reaction video ng iba kung sakaling wala akong kasama, no? Tingnan nyo, mukhang mas maangas, no? Gago. Tang! Aha. Yoko niyan, taas sa sugar. Valorant. Ito naglalaro niyan. Shoutout nga pala, Marot Clothing. Swerte! Ahead ka harap! Kasumalas ako katapat, ako'y hindi papapigil, Brad. Buhay kang patunay na hindi lahat ng beginner may beginner's luck. Ganon, diba? Ganon. Yung ganong klase ng technicalities, kumukonekta talaga sa tao. Hindi dahil si Cripply siya. Dahil effective. Ang pinakaiba nung kay MP3, ang ganda nung kay MP3, ang ganda nung pagiging technical, pero hindi siya bumabagsak dahil may kulang eh. Andun yung technical, pero yung room shaker, para ibagsak yung punchline, yun yung kulang kay MP3. Yun yung estilo niyan. Isa kang wannabe, sak maestrong, Bisayang bonjing ka! Kung idol mo si sak maestrong, layas dito, mang-boxing ka. Kopyak isaktang ina mo, nasubukan mo na bang magbatak, sir? Meron kang bars, meron kang wordplay, pero wala kang sariling karakter? Ano gagawin mo? Mag-wordplay. Ayun, mukhang nababadrip na si Sierra, no? Ano pinagsasabi na itong gagong to? Papatayin mo ko sa ganitong sport. Sino maniniwala sa'yo, tang ina mo, above gani ka mag-short? Kung ano meta, Nakakadala tao. gagawin mo. Di mo ba nare-realize na meta ka ng meta, di ka naman monetize? Okay. Ako, monetize. Isang picture, $30. Kaya maagang nagretiro to. Panay post ng kahawig, pero patama yun sa tulad nyong disipulo. Kasi sa flip top, magkakahawig din naman yung estilo nyo. Tangina mga tulad mo, yung dapat dinodokumentohan ng quit claim. Na I'm saying, gusto mo taglish? Tingin ko sa estilo mo ay complete plain. Tingin mo sa jokes ko pambata, di makasabay sa big names. Pwestong inaakala mong pambata tuloy, pamatay Squid Game. Ganda nun. Plain, tignan nyo. Kinikilig siya doon at kung para sa'yo ganon, pag nakambing ating gawat na kung para sa'yo baon. Kung para sa'yo, ganon.
kumpara sa'yo baon. Di ko alam, no, pero nakangasan ako dun kaya sinali ko yun. Angas ba sa tingin nyo? At nag-isa buhay ang rason para lang magpakasakim. Hindi ito basta nataon, ako'y handa na maging. Kung ba't nasa tournament ngayon, ikay aking sasagutin. Ako'y pandagdag na kampyon sa batch 2015. Ang laki ng lamang ni Cripply para sa akin. Kumbaga kung may audience impact, hindi, mayroon talagang audience impact. Rinig ko yun, Kuya Shernan, pumayo ka. Pagdating sa isang buhay. Isa pa? Kumbaga kung may audience impact, No. hindi, mayroon talagang audience impact pagdating sa isang buhay. Kailangan yun. Ang laki ng lamang ni Cripply. Pero kung mas maaaral pa ni MP3 yung mag-perform sa ganitong klaseng stage, nako, malaki matutulog ng magiging kalaban niya. Pero Cripply, malinaw sa akin round 1. Sunod-sunod na punchline, jokes, angle, magaganda, flow, crowd reaction, overall, Cripply. Round 2, MP3. Yeah, pero napaka-solid din ni MP3 noon kung mapapansin nyo. No? Parang, yun nga, natutulugan lang siya. Pero overall nung sulat ni MP3, kung sakali sigurong naglaban, alimbawa yung laban na no, parang may dalawang, parang on paper lang, alimbawa si MP3 magsusulat, ako magsusulat, ibibigay namin sa isang taong magja-judge yung babasahin lang. Alam natin nalalamang si MP3 doon. Tingin ko kung small room yung baka yari ako dito. Galing niya talaga. Ako'y magsusurrender na siguro. Cripply kasi yan, yung sa buhay walang punto. Kasi para saan pa yung corona na makukuha ko sa dulo? Kung may pinasali na kilala na magnanakaw ng mga sinusuot sa ulo. Hi, KitKat. Ulol. Yung mga jokes mo tungkol sa... Ayun ata yung nanggulo kay dati yung pagnanakaw ng sombrero. Hi, KitKat. Ulol. Yung mga jokes mo tungkol sa akin na invento, so what? Ikaw, magnanakaw ka ng sombrero. Kaya si MP3, mukhang asong. Parang sila Lanceta nung nagre-review no? Wala kang talento. Matapang ka pero nagpapakahenyo. Napakatanga nito, abakada ang tawag niya sa... Yun ang no cap. Angas yun, no cap. Pangalawang angle ko na to sa pagnanakaw. Yung buhay mo hindi maayos. Pinoboto niya si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Yes, Tangina. sir. Actually, ang ganda nun Ang Oo. ganda rin nun, no? Binoto mo si Lenny pero magnanakaw parang Marcos. Ang ganda ning angulo na parang isa rin sa tatama kay Cripply yun. Si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Sa Ren Moon Challenge nga? Sa totoo lang, di ko nag-gets yun ng live yung Sun Moon and Moon Challenge niya. In-explain sa akin yan ni MP3. So, nagtanong parang tinanong ko, ano ba yung sinasabi mong Makaleni Sun and Moon Challenge? Tapos yun, nag-explain sa MP3 na mga parang, ganito kasi ang Crip. Nag-explain siya na parang mga nasa 3 minutes na explanation. No? Tapos, inayaan ko din naman siya kasi pagod na ako. Umalis na ako bigla. Tapos parang, yung tipong gusto ko lang, sinayang ko lang yung oras niya. Ganun tayo kaangas, pare. Anyways, game. Ulol, alam kong kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakampink. Gago. Gag. Pero seryoso, Angas ng delivery ni MP3 doon nung kakampink sa mga... alam kong kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakampink. Nakikileni ka lang kasi gusto mo makaiyot ng kakampink. Gago. Pero seryoso, di ba si Lenny merong values? Nung sinabi mong tinitigasan si Husky sa sarili niyang anak, sa tingin mo ba ay tama? Nag-react na lang ang crowd kasi di sila makapaniwala na dinamay sa gano'n ng isang bata. Shock value lang nagdadala. Para mukhang heavy kanyang play, pero kung walang shock, di a-advance na parang Penny Hardaway. Kung walang shot, di advance na parang Penny Hardaway. So, basketball reference yan, no? So, di ko na maalala kung sino yan, pare. Kasi nanay ni Keira, Sorry. matatay niya, parehas ng pumanaw. Pero magkakantutan daw sa langit. Yan yung gusto niya. Para sa konting halakhakan, patay na tatay niya'y ginamit.
para lang masabing merong naribat na isip niya na gawin yon. Ang babaw lang ng ambisyon, pero walang kwenta yung blood is thicker than water kapag uhaw sa atensyon. Tangina, ang ganda nun. Grabe, ang bigat nun. Ang galing ng pagkakasilip ni MP3 sa ganung anggulo. Ganda. Si MP3 talaga, no, cut mo na kita dyan, Kuya Shernan, no? Parang ganyan talaga siya. Magaling siyang humahanap ng butas, sa totoo lang. Nung pinanood ko yung mga laban niya, yung, ano ba, yung, para sa akin, pinakamalala niya, yun nga, kay Kenser. Solid din yung laban nila ni 3D. Napakaangas niya din doon. Magaling si MP3 humanap ng anggulo. At abangan natin si MP3, no, sa paparating na gubat, kalaban niya si Marshall. Putang ina, isa pa yun. Magaling din humanap ng anggulo yun. So, abangan natin sila, mga kaibigan, sa gubat ngayong June 28. Pwes upang bibig mo'y magtikom, eto shotgun sa iyong ulo hanggang ang utak now showing. I won't leave the fucking room. Yung tatay mo not coming back, pero for him you're coming soon. Rated R yung palabas at MTRCB compliant. Ito yung eksenang marahas nang bumalik ka sa parental guidance. At hindi ka tatabla ng bala, yung patalim breakthrough. Hindi sapat yung one take from the top, take two. Biktima ka lang Lagi yun na no? Parang napagod yata bigla yung boses ni MP3 dito. sa movie. Magkakadugo-dugo ka, Brad. Ang action ay tuloy-tuloy habang sunod-sunod ang cut. Ako yung direktor na mananap. Ang dami ko nang narinig na ganung anggulo. Sunod-sunod, saksak, director cut. Okay. Wala siyang shock value na nasa paggamit ng ganung anggulo. Marami na ako narinig na ganun eh. Sa tingin ko naman narinig ko na yung cut na yung cut director. Pero parang ang ginawa kasi dito ni MP3, parang pinaghalo-halo niya yung tipong parental guidance, yung mga ganun. Tapos syempre isang parang biglang papasok lang din talaga sa isip mo yung director cut. So parang kaya niya siguro ginawa yan. Overall solid yung mga setup, pero yun nga parang pagdating dun sa punchline medyo hindi na masyado. Tingin ko lang naman bilang kumag na nanonood. Director cut, saksak. Pero hindi, parang okay. Pare-parehas. Action ay tuloy-tuloy habang sunod-sunod ang cut. Ako yung direktor na mananap. So, diba? Cut, director, kinonekta niya. Ako yung direktor na mananap na ang sandata on hand. Nagsusulak behind the scenes para patayin siya on cam. Kaya On cam? ihanda nyo na yung cock porn. Ay, cock porn. Cock porn ang puta. Teka. Cut porn. Kaya ihanda Cock nyo porn. na yung popcorn. So parang yun nga, parang nagbanggit si MP3 ng mga words association na pagdating sa mga TV shits, parental guidance, cut. Tapos yan, hinandaan nyo na yung popcorn. Kasi diba parang pag nagmo-movie ka, putang na magpa-popcorn ka dapat, pre. Kayo yung mga viewers at pasensya na sa cock porn kasama yun sa bloopers. Yes, sir. So parang diba sa mga ibang palabas may pinapakita silang mga bloopers. So yun, parang yun nga, hindi siya movie reference eh. Parang yung mga termino o mga jargons ng isang palabas. Parang pinaghalo-halo ni MP3. Diyan sila magagaling eh, no, sa mga ganyan. Yan. Galing nun. Ang gandang adlib nun. Hindi siya adlib. Ang gandang fake joke din. Yung 2000. Semi-adlib. Yan yung mga skema. Tingin ko kay Sharon hindi yun semi-adlib. Siguro yun, parang kasali yun sa play niya. Kasi yun nga, parang gumamit siya ng mga words na galing sa mga cut, yung parental guidance, tas biglang bloopers, di ba? Parang gano'n. Nawala siya. Bastos lang yan and that's a fact. Sa sobrang bastos, nakakagulat. Kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya na Tangina. Yun yung mga gusto ko, mga taong namamali. Arandar yung sabi. bastos, nakakagulat. Kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Di umaarandar yung utak. Putang ina mo, MP3 na mali ka. Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. Yes, sir. At di lang hanggang doon. Dahil halos kada battle, dinadamay mo si Arik. Awit. Nakakatawa yung reaction na si Rarik. Basta binibigyan mo ng battle, dinadamay ka nun, matik.
Ano bang makukuha mo sa tuwing Patango-tango pa siya. Tatango-tango ba sa Enigma yun? Anyways, yung mga ganyan. Anyways, magkaiba yung pag-uusap namin ni Sir Arik off-cam sa on-cam, no? Baka manibago siguro kayo sakaling pag naririnig nyo kami nag-uusap ng maayos. Pero, di na para sabihin pa siguro. Anyways, play na natin to. siya ay yung binubuli? Hindi ka ba naawa? Pinugbog ko ng pulubi. Ayun ata yung pinalabas ni Smaglas na binugbog daw ng pulubi si Enigma. Pero hindi naman totoo. At ang dami na nila. Naging predictable ka na sa bawat linyang binato. Damay Arik, damay MCs, damay pamilya din ako. Parang freestyle mo lang to sa gubat. Pero ang pinagkaiba, tang ina mo, di ko na kailangan takpan pa yung camera para basahin ang mga linya mo. So ayun nga yun, yung totoo nga, no? Na yung parang ginawa ni Cripply kay Batang Rebelde, gusto mo ng freestyle, tinakpan yung camera, pero ang totoo, nakalimutan niya at binasa niya yung linya. Gagi, hindi totoo yun. Hindi ko ginawa yun. Putang ina. Mali. Peking angulo to. So, mapapansin natin dito sa MP3, nag-iimbento siya ng mga angulo na wala namang katotohanan, mga kaibigan. Di ba? Mali yan. Tangina, nag-aakusa ka ng mga taong lumalaban ng patas. Hindi totoo yan. Actually, malakas naman ang sulat ni, ang lakas ng mga napiling angulo ni MP3, yung sulat niya, putang ina, ang lakas. Pero pakinggan muna natin yung kay Cripply. Ano to? BDO. Okay. Auto Okay. loan. Patay na daw yung papa ko. Sabi nito ni Tokmol, tanga, yung papa ko na ospital lang kasi ginamot niya yung doktor. Okay. Tinakpan ko daw yung camera. Sabi na ito ni Matikas, kaya ako ginawa yun, tang ina mo, may nagpa-Gcash. Pre-med rebat. Hindi, freestyle yan. Kaya share nan. Sa totoo lang, freestyle yan. Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue ako'y umiiwas. Pre-med rebat yan kasi alam niyang gagamitin sa kanya yung Freestyle yan. pagkakamali niya yan. Freestyle yan. Hindi naman sana malalaman kung bakit ganun. Panic teacher kasi yung isa dyan, pack yun, niya sa DF. Napakyo pa. Di ba taga Surigao ka? Tang ina mo, aswang. Ay, gago. Pag sumali kayo sa grupo niya, napakadaming benepisyo. Solid bonding, unang meeting, ganap tayong Antikristo. Kagrupo niya, si Van, Cancer, mga grabe pumaslang. Pumagas. Ang tawag sa grupo nila ay United Aswang. So paano ka magsulat? Gamit mo kapis at papel. Kapis at papel, oh. Saka iba, putang ina. Yung nawawalang sikat na vlogger, matatagpuan sa ulam nila. Sorry. Kagi, tangina, tama talaga tong desisyon ko. Tangina. Kasi di na ako matatawa dito. Tingnan na lang natin kung mabibaki ko i-share na yung mga banata natin. Pero nakakatawa yun. Sikat na vlogger na tagpuan sa ulam nila. Tangina tong tawa yun. Cripply na to. Langhap sarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tato. Ayun, tao talaga. Tangina mo. Gagi. Alam mo ba kung ano ka-rhyme ng kutsara at tinidor? Ano? Tangina mo, aswang, lumipad ka pa si Kihor. Naalala mo to, par? Kibuloy, kasi feeling cool tong taga Davao. Banat mo ki 30 para lang makasabay. Galing yon ki Gold Dagal, wag kang masyadong pasaway. Kaya aking na-mention na, punchline ni Gago ay tangay. Galawan mo'y parang may pension, pinagkukunan mo, patay. Parang joke galing daw kay Goldangal, which is yung si Goldangal yung Goldagal. stand-up comedian na pinaslang. Tapos pinagkuha niya ng joke galing sa patay. Okay. Di ko rin naman alam kung totoo, pero maganda yung pagkakasetup at punchline. Di, tingin ko lang naman doon, Yun nga, parang, habang ino-observe ko yung mga past battles ni MP3, yun, parang narinig ko yun, yung kulto shit niya. Tas, parang narinig ko din dati kay Gold yun dati.
Hindi ko naman sinasabing ninakaw niya no? Kasi may mga chance nga din naman talaga ng ano. Di ko sinasabing yung kinuha niya yun doon. Kumbaga, bilang MC ka, putang ina, pag nakahanap ka na may kapareho, putang ina mo, ninakaw mo, pare. Aakusahan kita, isa kang magnanakaw, puking ina mo. Parang ganun lang din. Ako'y no mercy sa nagnanakaw kaya madaming nagogoyo. Hindi ko mapapatawad kahit asawa ni Bustoyo. Magkasing taba yung leeg mo at ulo, minsan mukha kang Chicken Joy. Meron tong underdog syndrome, kaya eto pa yung people's choice. Pero pag tulad mong hambog, walang tsansa sa battle, hoy! Paano ka magiging underdog? Mukha kang golden retriever boy. Walang pake sa'yo si Ari, kaya wag kang pabibo, sir. Di mo pansin, pinapalaban ka lang niya pag yung plane ticket, piso fare. Mga tinalo niya, RG, Merds, Cancer. Sino yon? Sino yon, mga banumen? Nakatalo sa kanya, 30, Pan, tangina, mga banu din. Aray ko. Hindi kita kilala tapos mag-aastang top tier. Nung una kitang nakita, kala ko vendor ka ng flip top beer. Sa kanya, yung... Putang ina nyo. Hindi talaga mag-ingay kayo po. Putang ina nyo. Sa kanya... Minsan, yun yung moment na parang minsan magsasalita na tapos parang, yun nga, sobrang pagmamahal ng aking mga kaibigang crowd, no? Yun. Solid sana. Sana kung ino yung tao dyan, putang na yan yung mag-subscribe sa akin saka mag-follow sa page ko. Ganun lang. Yung disability, magiging disability. Yung nakaka-disappoint, wala kang point sa dis. Sabay grabe lang sumigaw. Puro shuffle tong bayot, ganun siya pumitaw. Pag ako sumapuli, igtama nitong manok ng Surigao. Di ko alam kung nagets nyo yun no? Pero ano yun parang derby shit na reference. Kasi di ba parang yung shuffle kasi sa yung shuffle sa, di ko, tanginang yan. Tinanong ko to kay Shaboy Parang sabi ko, Shaboy, gagi, alam nyo ba dyan yung shuffle sa manok? Sabi ni Shaboy, oo daw. Hindi ko alam kung alam halos ng lahat, no? Meron pa akong isang tinanungan, tangina hindi niya alam. So para sa akin, tangina, sige, sugal ko to. Kasi para sa akin tunog maangas to Di ko lang alam kung masasabayan ba ng iba. Pero ibig sabihin lang naman parang yun nga, parang sinashuffle ni yung pinaka-thought lang naman nun is yun. Parang sinashuffle ni MP3 yung mga words. Tapos tangina pag ako shuffle, leeg tama na itong manok ng Surigao. Parang ganun. Hindi naman siya ganun kalakas na bara no? Pero yun lang yung explanation ko dun. Yun lang. Walang kwenta, no? Sa mga di nakakaalam, pangalan niya, Mike Pantejo. Gusto ko sana mag-wordplay tungkol sa Mike, kaso kung Mike kapareho. Lalaruin ko inyong estilo na ginagawa nyo mga uhugin. Ikay Mike kabad at Mike kasama ka kung plano mo ko natalunin. Kung ito'y Mike ko kumpara sa akin, Mike kulang pa kung susumahin. Pangarap mo sa isa buhay, Mike, katapusan tol, Mike kalalagyan ka sa akin. Ang ganda nung mic scheme na yun. Ganda nun. Thank you. Di ba ganun kayo? Ngayong ginawa ko, putang ina mo, masaya ka na! Tang ina magbabars, tas magbabars na naman. Yan ang papakita mo sa stage. Kung puro ka bars, tang ina mo, magpalit ulo ka nyo na range. Kala mo bars mo mapanganib? Mga technical ay merong sabit. Kita mo to, automatic. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Ang laki ng lamang ni Cripply, grabe. Stage presence. Alam niya kung saan siya magpe-perform. Alam na alam ni Cripply kung saan siya magpe-perform. At kung ano ikalalamang niya. Perform ako sa stage. Hindi, anyways, eto din, hindi pa yun yung punchline nun kumbaga third line pa lang yun. Parang kita mo to, automatic. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Ultimo idol na nasobrahan sa bars na rehab na. Anyways, yun. Di ko nga alam kung ano ba nangyayari, pero parang hindi ako nag-i-expect doon ng kung ano sa mga tao, parang ganun. Kala ko hahayaan lang nila ako. Pero minsan nga parang meron akong ano na din siguro. Nagkaroon na rin ako ng parang ugali siguro na
na pag may nagre-react bigla akong napapatigil, di ko alam kung saan nanggagaling yun. Pero pag nagre-react parang biglang ano na yung katawan ko na, putang na mo, teka lang gagi, kalma ka lang, parang ganun. So, yung tingin ko dito. Pero hindi pa dapat yun yung punchline dun, which is parang mas napaganda nga siguro yung linya kasi parang nakuha na kagad nung tao dun sa third line pa lang, tas yung fourth line medyo ano na kasi yun parang ano ba, parang mga issue shit. Tayo na ganun tayo, di ba? Pag social media influencer ka, kailangan mong sabihin yung mga issue yan. Di ba? Sulat. Wala na tayong dapat questionin. Pero alam niya kung anong gagawin niya. Ganun kasimple. Ultimo idol na nasobrahan sa bars na rehab na balakid. Anyways, di ko alam kung legit yan yung rehab shit na yan. Kumbaga, narinig ko lang din naman, tapos parang biglang, tayo na, kahit ano nga pwede mangyari sa battle. Alam naman natin yan. Halatadong patong-patong pa yung planong pangtanga, kung umaasang makakaisa ay lalong lamon lamang laman tiyanong dito ay sumampaa. Yung Bicolanong Ilocanong version lumabas, hala, ire-remind din kita habang di ka pakilala na ang rule number 1 that may multi-charisma ka. Napakamalas mo, Repa. Ako pa yung nakabangga mo. Kaya ko seryoso at komedya, tulad mong nerdo may maltrato. Kutsilyo sa leeg mo ko konekta. Patay ka sa akin sigurado, ito'y bagong disenyo ng lanseta. Ika'y malinis tinabaw. Ay! Ay! Ina! Kagi. Tangina! Tangina ko, Sharon. Salamat sa pagsalo sa akin sa... Bagong disenyo ng lanseta. Ika'y malinis tinabaw. Ay! Ay! Tangina, buti na lang. Andito ka talaga, Kuya Shernan. Tangina! Tangina! Grabe yun. Ang ganda nun. Grabe yung round 2 ni Cripply. Round 1, grabe. Round 2, mas grabe. Tanginang yan, oh. Bagong disenyo ng lanseta, ikay malinis tinrabaho. Cripply pa rin? Grabe. Laki na lamang ni Cripply. MP3, tara. Mga kaibigan, iihi lang ako. Saglit lang. Putang ina. Naiihi na ako eh. Diyan lang kayo ah. What's up? Tagal ba ako mga kaibigan? Okay lang yan. Putang lang yan. Game tayo. Ang laking bagay talaga ng magandang ender. Kasi yun yung parang tatatak sa buong round mo eh. Kung malakas ba yung kada round mo, malaking bagay yung ender. Teka. Di ba binlock mo ko? Pues ako'y gumawa ng iba't ibang account. At yun ang naging last resort. Pero ako'y naging mas makapangyarihan upang ang rules ay ma-enforce. At bilang gante sa iyong pang-trip, yung hataw ko walang remorse. Walang imiktong masikat pag tinapat sa mass report. Gagi, Masikat, ganda nun. mas report, maraming account, Facebook, okay. Okay. Ganito ang Mas- mang-steal. Utang ina mo. Kain Lebron James. Mga kinuha sa NBI. Putang. Kasi halos lahat ng content Kinuha sa sa kanyang NBA page yung ay puta. sa ibang tao lang nanggaling. Re-uploader lang tong bitch. Content creator na walang original content. Puta content ka na dun, Crip.
Tangina, napaka-solid na, no? Content creator na walang sariling content. Content ka na dong, Crip. Para kontento. Hindi ko alam kung wrong grabber mo siya doon. Pero parang ang gusto niyang palabasin doon, kontento. Pero maangas yun para sa akin. Ang tanong ko para saan? Para mag-promote ka ng sugal? Tangina ka, umay bro! Next time, pag natalo ka sa scatter, isugal mo buhay mo! Pero ang battle reviews ay pag nanakaw ng content, tama? Tama, Kuya Shernan. Hindi naman. Tama! Hindi. Tama, mga gagi! Hindi, sama. Pero ang battle reviews ay pag nanakaw ng content, tama? Hindi tama yun. Hindi naman. Tama, hindi. Hindi. Nagkakaintindihan kami ni Shernan na hindi ito, hindi. Tama, mga gagi! At di niya yan matatanggi kasi siya mismo yung may sabi. Sa gubat, ginawa mong angle yon. Ginawa mo yun na angle, kaya aware ka sa ganon. Pero I guess, basta may like, heart at laugh reacts, wala siyang care na nakaw yun. Diba sabi mo si BR magnanakaw dahil doon? Sa pool ka sa sariling bala. Dahil matapos ang ilang buwan, naisip mo na dyan ka din mas giginhawa. Seaman pa naman yung best friend mo. Dapat ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Yes sir, solid Dito yun. master of crowd control. Sa fans lang siya naging alila. Walang linya na masiba para sa akin ay mahina. Pupugutan ko lang to ng ulo. At upang ang pirata maalala at makita, kukunin ko kanyang bungo tas gagawin ko ng bandila. Ano, magaling ka ba mag-rebat? Pwes, pansin nyo ba kapag secretly nag-rebat ay parang gago? Yung tipong pinagsabihan mo na nga, mas ginagawa niya lalo. Tulad kanina, sabi ko, dinamay niya patay niyang tatay. Sa rebat niya, dinamay niya. Talagang di nagpipigil. Paano naging rebat yung walang binabalik tas lalo pang dinidiin? Naging predictable ka dyan. Ginagawa mo lagi Anyways, parang yung trap ni MP3 dapat sabi niya sa akin, hindi yung ganun. Parang hinuhuli ako ni MP3 na, di ba parang nilait niya si Sir Arik about dun sa pulubi, no? Na kala niya, ididiin ko pa daw si Sir Arik doon. Which is, sa totoo lang, nung nandyan ako sa stage, parang naiisip ko rin talaga yun eh. Pero parang, bigla lang pumitik kasi sa isip ko kasi parang ayoko na talagang dinadamay si Enigma sa laban eh. Parang, ano na kasi ko. Tignan mo ginawa sa akin ngayon, 'di ba? Parang isang laban sa isa buhay tas home court pa nung kalaban tas Camille, 'di ba? Parang ayoko na gawin 'yun. So simula siguro ngayon, hindi ko na gagawin 'yun. Kaya yung linya kong tungkol sa yung patay na tatay, ginawa kong patibong. Para mag-rebat ka ng ganon. At ikaw na mismo magpo-prove na yung punto totoo habang pinapakita ko sa kanila gano'ng kakauto-uto. Ganda nun kasi nga nag-rebat siya tungkol sa tatay, no? Na-predict niya. Ganda rin nun. Yo! Mind games na to, Crip. At ikay minamani ko na. Di na ang crowd, kundi ikaw na yung minamanipula. Di ako joker, amateur. Pero nauulol ko siya. Kung master nyo of crowd control, ngayon kinokontrol ko na. Sir. Ganda nun. Ang ganda ng round 3 ni MP3. Mula dun sa angulo tungkol sa tatay, nag-rebat, na-predict niya na parang putang ina siya, master of crowd control, nakokontrol ko na. Grabe. Para sa akin napaka-solid na na trap ni MP3, no. Parang napalabas niya dito na putang ina mo, ano pinagsasabi mong unpredictable kang hayop ka? Na-predict nga kita. Gago ba? Putang ina mo ba, kaibigan? Parang ganoon yung sinasabi niya, no. So yung parang yung master of crowd control yung kinokontrol ka, napaka-solid nun pare, sa totoo lang. Totoo lang, bilib din ako dun sa shit niyang ganun, no. So parang pinag-usapan namin yung parang pagkatapos. Parang kwento niya sa akin kung paano niya ba nagawa. Kasi parang bilang usap-usap ng mga bilang MC usap-usap ng mga banat na kung saan ba nanggaling, parang ganun. Pero talagang bumilib ako doon. Sobrang bumilib ako doon. Yo! Bakit? Top tier ba talaga to? Sige nga, magbanggit kayo ng linya niya na tumatak before nag-COVID, yung wala si Topher. O di ba wala? Yung sentimental value nakakabulag lalo na pag old acquaintance. Ultimo nung comeback ni Badang, may nagko-comment na panalo siya kay K-Ram. Yun na ba yung kakaiba? E di nga kayo makarecall ng mga lines niya na epic? Anong nakaka-special dyan? Na di siya namatay nung pandemic? Tanginang achievements yan. Meron kang 3 taon before nag-COVID para sa tournament ay magpabida. Nasaan ka nung mga isabuhay na mga kabatch mo yung nag-dominate sa liga?
Pinalipas mo kanilang gutom para konti na lang ang iyong kaagaw at naghintay kang mawala yung mga star para masikatan ka lang ng araw. Yes, Damn. sir. Tanggap ko, Solid yun. ako'y mediocre sa marami, wala pang views na naaani at walang big name na nababadi. Pero sa isa buhay debut natin, yung kaibahan nalalantad, naghintay kang mawala yung mga star ako, hinarap kita agad. Damn! Ganda nun! Napaka-solid yun eh. No? Pero para sa akin, di ko naman parang tinuturing yung sarili kong star eh. No? So para sa akin, di din ako masyadong naapektuhan ng una. Pero kung siguro natin, no, napaka-solid na sulat kung sakaling baka yung kalaban niya siguro iba. Halimbawa, kalaban niya si sino ba? Yung mga pumapagaspas sa batch namin, no. Hindi ako masyadong na doon. Pero solid na angulo. Naputang na. Pero at the same time, medyo nakakakilig din eh. No? Kasi kung tingin sa akin ng MP3, parang ganun, putang. Cute, di ba? Anyways, game tayo. Ganon, tangina. Ayun ang round 3. Kaya porket ikaw yung veterano, ikaw sa akin ay better than, well, klaro namang ikaw na yung a-advance, kaya good luck na lang kay Van. Yun yung pangit dun eh, no? Putang ina mo MP3. Bading ka. Putang ina. Ba't ka magaganon, pare? At di mo ginagawa yun, no? Pero kayo ba, tingin nyo, ano ba yung tingin nyo sa ganun? Kasi solid na no? Parang, doon ka sa stage, tangina mo, wag kang babading-bading. Putang ina mo. Ano ba naman yan? Napipiko na ako sa iyo. Angas-angas na, tapos biglang... Ay. Anyways, abangan natin si MP3 ngayon paparating na gubat. Kalaban niya si Marshall Bonifacio. Sir, mamaya ka na. Tangina ng adlib yan eh. Kupal eh, no? Ano nga ba ulit yung rebat ko? Sir Enigma kasi puta na. Nandi-distract. Ayun. Kagi sa tao lang, nagalito talaga ako dyan. Parang nagkasabay eh, no? So bilang nasa stage, tas parang battle mode ka. Yun yung biglang... Minsan lumalabas na lang din talaga yung mga sinasabi ko na parang di ko na namamalayan eh. What the heck? Rina ko daw siya sa Facebook. Sabi na ito ni Pabida. Kala mo talaga si Bisaya at kala mo talaga may Facebook sa kanila. Nagpo-promote ako ng sugal kasi ako ay isang genius. Ako ay nagpapayaman kasi bibilhin ko si Pibus. Ba? Ina mo. Galit na galit si Bisaya. Mukha nang magsusuper saiyan. Tang ina mo, super Bisayan. Panay taglis pas ay hindi. Tang ina mo, super Bisayan. Fuck, yan yung mga nakaka-bad trip minsan, no? Putang ina, sana hindi ko maging sakit to. Putang ina. Ano kasi yan, dapat yung next lane na yan, yung floor walks ka pa daw. Wala na dapat yan eh. Wala na yan. Tinanggal ko na yan eh. Ang sunod na dapat dyan, kung di ako nagkakamali, yung, na siguro, yung halimaw shit sa call center. So yan, hindi ko alam kung ano nangyari, parang kinabisado ko naman. Sana nga, di ko maging sakit yung mga gantong kagaguhan ko. Kasi pansin ko, tangina simula nung pagkambaw kay Frus, parang, ewan ko ba eh, kung bakit ganito eh. Pero kayaan nyo, parang inaaral ko pa rin naman. Pero hindi ko alam, sana wag magtuloy-tuloy. Pero yan, nababad trip ako dyan kasi kung kailan bawal magkamali, tangina dyan pa nagkamali, no. Although hindi siya ganun kalakas na linya, pero para sa akin kasi, nababad trip talaga ako sa sarili ko pag ganyan na, putang ina mo, dyan ka pa nagkamali. Gago ka ba? Pre-practice mo yun. Hindi. Ano lang. Panay taglis pa si Yawa. Mukha ng boplax na tungaw. Ito, wala na dapat Hanap to. ka na ng amo mo, Bisaya. Kung mapapansin yung body language ko dun, parang nag-iisip ako, napatingin ako bigla sa side, di ba? Taglis pa si Yawa. Mukha ng boplax na tungaw. O, di ba? Parang, tangina, anong nga ulit yun? Hanap ka na ng amo mo, Bisaya. Magpo-floor wax ka pa daw. Pag nasa market to, yung senaryo, hindi... Yan na dapat yung sunod. Pagkatapos nung super, yung Bisayan, yun na dapat to pag nasa Hindi market. ka panipaniwala. Ayak. Imbis tawagin kang pogi ng tindera, yung tawag sa'yo, Bisaya. Magkano pechay? 50, Bisaya. Bawas yung impact dahil doon sa pagkakamaling yun. Trabaho to sa call center. Tag, At siya'y halimaw pag shift niya, tol. Oo, halimaw siya sa tawag kasi siya ay beast sa call. Ay! Ay! Kupal ang puta. Sobrang pedex. Tangina, natawa ako sa Una, tawad. hindi na kailangan ng bars, creepy racist parang Donald pag gumamit ng trump card.
Di ko alam kung may kwenta ba yun sa tingin nyo, no? Pero tingin ko maangas yun eh. Kasi parang creepily racist, parang Donald pag gumamit ng Trump card. Di ko alam kung alam nyo ba yung Trump card na parang strategy kasi yun eh. Anyways, yung Donald naman, galing dun yung yan, si Donald Trump. Parang ganun lang. Walang hindi masyadong mabigat, pero para sa akin maangas. Sutang na pag maangas para sa akin, nilalagay ko talaga yun eh. Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng biyaya? Bisaya. Halika. Nung ahon, kawawa, hindi siya niyaya. Okay. Tangina, ito yung panay call out ni Ferdy. Nalabanan daw si Mr. Lefty. Puro katangahan. Ikaw pumipili ng maglalaban, puta, enigma ka na yan. Hindi ka kilala kasi supot ka, puro lang kaduwagan. Nobody ka kasi simpleng call out, di mo kayang kumatawan. Ano, manonood ka lang? Walang tunog, di ka bumoses. Tong MP3 walang audio, ibabalik ko bilang audience. Nasa isa buhay ka lang kasi sinishare mo album ng Uprising. Pagtapos niyang sumipset, eto na. Unang beses niya sa isa buhay. Alam kong kabado but feels fine. Huwag kang kabahan. Dadahan-dahanin ko lang. Parehas natin tong first time. Nice one. Di ba may anak-anak? Putang Nice ina ka, one. wala kang kwentang ina. Nung binyag nung anak niya, napakapangit nila Bexman. Ang angas niyo sa picture, mukhang karga-karga mo yung best man. Ang pangit ng asawa mo, ang pangit ng anak mo. Hindi Putang ina ninyo, ang papangit yung tatlo. hindi mapinta yung reaction ni Tangina abno. Kaya ayoko talagang lumalaban sa bago. Gantong tagpo, makikita nyo pag luma, laban sa bago. Kahit masaktan ka pa leche, lamon ka sa akin peste, hindi ako magtitipid. Parang nilabasan na pepe, kain pa rin sa akin kahit tong pusit, sensitive, yam yam. yung mga tumawa doon, putangin na mga manyak yan. Pinapakita ko kung paano iba on. Isa pa tong error na to. Fuck. Kage, parang tingin ko ito sana yung isa pang maayos sana sa round 3. Kaso putang ina, mali-mali ako dito. Nakaka-bad trip. Itong ban-ban, pakalandi pa puro taglish mga chong, walang hiyang paggamit ang wigat nila, bandila niya, ay tigil doon. Kung buhay si Rizal, manamang isa ka sa mga nasabon, masangsang. Mas maangas yung practice ko niyan. Putang ina, nasa stage mukha ng tanga. Kapag sa malansang is, dapat kapag ganito katapat, sa liga dapat ipinapalapag. Mga linya kala mo kayang sumapak, namali ka sa akin, di pa yan sapat. Pagkatalo sa akin ka makakalasap, mababago pa tingin ni gago sa rap, halatado bigla sa magagana. Oh. Breathtaking yung flow, kaya yung breathtaking yung Yun, putang ina, mali ako dun. Bad trip. Dapat dire-diretso yung breathtaking yung flow, yung tunog ko na do pag pinatugtog sa MP3, iwasak ka. Tangin nakakala mo ba kaya mo ko sa ganito kaya atat nalibutan mong pag ako bang nagrap ultimo si Dobrak hindi makakasaba pala paglagapak di makakapalag mga tulad mo meron tunog takataklag dato agad mga brad kayo tinadtad ko ng bratatata. Ay, tang ina iniingal eh. breathtaking yung flow, kaya yung Pero yung hingals yun sa Giant. Pero yung breathtaking yung dun nagkairo. breathtaking yung Yun, flow, yung tunog ko na do. tingnan natin yung pagkakamali ko. Breathtaking yung flow, kaya yung breathtaking yung flow, yung tunog ko na do pag pinatugtog sa MP3, iwasak ka. Tangin nakakala mo. Para kayo sa akin, ito yung mga moment na dapat hindi ka nagkakamali. Para mas magbumukhang maangas yung tunog. Kaso, yun, putangin na at least napakalaking leksyon na ito para sa akin. Kaya mo ko sa ganito kaya atat na atat. Na-remote na mong pagkakuwang nagrapulti mo si Dobrak hindi makakasabat pa. Rinig nyo ba yung humingal? May hingal eh. Yung flow, yung tunog ko na do pag pinatugtog sa MP3, iwasak Hingal. ka. Tangin nakakala mo ba kaya mo ko sa ganito kaya atat na atat. Tangina. Na-remote na mong pagkakuwang Hinga nagrapulti siya mo eh. si Dobrak hindi makakasabat pala paglagapak di makakapalag mga tulad mo meron tunog takataklagad na to agad mga brad ngayon tinadtagtagtagtagtag ko ng bratatata. Putang ina, no? Biglang ad, sobrang lupit. Nice one. Hindi ako, Nice one. Hindi ako nasiyahan. Sa totoo lang, hindi sa pero parang hindi ako masyado nasiyahan doon dahil dun sa mga pagkakamaling ganun. Pero subukan natin na mas maayos o kung ano pa man yung mga pwede natin gawin sa future, di ba? Pero yun. Mali yun. Isa si Cripply sa malinis gumawa ng ganung flow. Pero tingin ko kaya niya ginagawa yun kasi gusto niyang tawag nito, gusto niyang magawa ng memes na may beat. Pero gusto niya rin gawin yung dahil ng MP3 kaya gumawa siya ng tunog. Kagi sa may kabig eh, no? Pero isa din talaga yun sa puto kay siya na napakalupit mo doon. Pero, subukan natin na mas maayos o kung ano pa man yung mga pwede natin gawin sa future, di ba? Pero yun. Mali 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 yun.
Fuck Kung them. tingin yung uubra sa akin ng new school gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3, ngayong pinakain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe parang Morse code. Nang babasag yung dating ko mala stone cold. Kung may gusto ka sa panalo, mag-hope no. Susulutin ko kampyonato, fuck the bro code. Hindi tayo magkahanay, beginner, pulbura, sa glitter, Leonardo, Splinter. Hindi tayo magka-level, to'y doctorate laban sa kinder. Hindi tayo magka-match, parang na-swipe left ka sa Tinder. Ganda nun. Mga nag-react daw, mga nagtitinder yun. Anyways, hindi ako nagtitinder eh, no? Kumbaga nakita ko lang yun sa tropa. Obserbahan ko lang yung ginagawa niya. Kaya itong amateur, tanggal sa scene. Sino sunod? Puta bitin, magpapatalo lang ako kapag si Enigma nag-PSP gym. Ang lakas din ng round 3 ni MP3 pero mas natripan ko yung kay yung round 3 ni Cripply malakas pero mas natripan ko yung kay MP3. Angle wise natrap niya doon pagdating sa rebat tungkol sa tatay. Ang ganda noon. Round 3 MP3 ako pero 1-2 Cripply. 1-2 Cripply ako. Second side 14. Cripply vs MP3. Mag-ice beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 5-0 at fan 6 sa buhay para makalaban si Pan. Mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Nice. Anyways, mga pre, may paparating na event next month. Napaka-solid ng lineup na ginawa ng Flip Top. Tangin na isang oras na may 10 minuto na pala to eh, no. Pasensya na ako, medyo sobrang napatagal. Pero yun nga pala yung mga konting kwento lang din doon sa naganap na laban na yan. At mga konting pag-uusap-usap namin ni MP3 sa kung ano ba yung nangyari. At abangan nyo kami ni MP3 si MP3 na lang. Abangan nyo si MP3 sa paparating na gubat. Kalaban nyo si Marshall Bonifacio. May GL tayo doon versus sino nga ulit yun? GLMR. Tangin na main event. Napaka-solid. J Black V-Troom, tangina nakalimutan ko na yung iba, basta alam niyo na yun at alam ko naman na nakita niyo na din naman yung poster, no, kung sino-sino yung mga nandun. So kita-kits tayo sa paparating na gubat at yun, putang ina nyo, ingat kayo palagi, bye bye.